Pumunta ako dito para alamin natin kung ano ang mangyayari sa kapalaran ni Vice Ganda. Vice Ganda, March 31, 1976. Sa barahan ni Vice Ganda, dito na rin magsisimula ang pagbagsak. Pwede siyang maharap kasi. Sa kaso? Sino-sino itong mga taong magkakaso sa kanya? Kasali dito si Sir Marcoleta. Maaaring siya yung magbigay ng aral kay Vice Ganda. So makikita natin siya na masaya kung siya ay humarap sa telebisyon. Pero pag mag-isa na siya, mamumblema na siya. Ay, eto pa, isama na rin natin yung MC Lassie. Ano ba ang tunay na naganap doon? Kasi walang pag-amin kung nagkaroon sila ng hidwaan. Pag dito sa cards, gusto ko din gamitin itong chance na to, na itong darating na ghost, mat kabataan kasi ang sentro ngayon ng kamatayan. Deadma ang nega, deadma ang bash, dito sa Vlogs, buhay ay walang stress, chika-chika lang, kwento tawanan, kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kashika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, sumugod po tayo dito sa Kabanatuan sa ating prophetic witch na talagang suking-suki natin sa mga ganitong maganapan at mga chikahan. Kaya naman ako hindi tayo magpapahuli dahil talaga nga naman umiikot na sa social media kung ano-ano mga prediction at kung ano-ano mga sinasabi ng ating mga kababayan. So ito na mga kaibigan, welcome to my vlog and another always welcome to my vlog. Mamu Gloria Escoto, the prophetic witch. Hello, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, alam mo na, Mamu, kung bakit ako naririto. At syempre, lagi naman tayong welcome dito kay Mamu, nakakatuwa. Pumunta ako dito para alamin natin kung ano ang mangyayari sa kapalaran ni Vice Ganda sa kanyang ang daming bashing. Pero although nakahati naman may bashing at meron pa rin pabor sa kanya, pero alamin natin kung anong mga kaganapan na mangyayari. Syempre, simulan natin ito ng Vice Ganda. Vice Ganda, March 31, 1976. Pangalan niya ay Jose Marie Borja Bisiral. Ang ingay-ingay na kasi sa social media, Mamu. Stress to. Kitang-kita nyo naman. Kaya kung anong nasa baraha, yun lamang po ang babasahin ni Mamu. Sa barahan ni Vice Ganda, actually ito sa ngayon stress, nagsisisi. Kaya lang huli na. Malungkot din ang baraha. Bakit malungkot ang baraha ni Vice Ganda? Siguro dahil na-realize niya or baka meron siyang naisip o iniisip na parang maling mga nagawa niya. Kaya lang, parang dito na rin magsisimula ang hindi naman pagbagsak pero alam mo yun, yung parang mababawasan yung pagiging famous niya. O dahil sa mga salita na kanyang binitiwan o nabitiwan. So dito din sa cards, gusto kong sabihin sa kanya, siguro ingat na lang. Hindi ako sure kung may mga kaso, pero pwede siyang maharap kasi. Sa kaso? Sino-sino itong mga taong magkakaso sa kanya, Ma'am? Actually kasi meron dito, Queen of Cups na to, babae to. Sabihin natin na meron din ditong medyo mataas o respetadong tao. So meron din ditong lumalabas na lalaki. So maaaring dalawang tao lang na medyo para sigurong na-offend niya, ganun. Pero ganun pa man, manghihingi din siya ng public apology kung sakali. Tatanggapin? Tignan natin. Pero dito sa baraha, posible tanggapin. Pag siya ay nag-sorry sa public. Kaya lang, nagawa na niya, parang ito yung dire-diretso na hindi naman siguro ganun bigla ang pagbagsak ng career, pero magsisimula. Nadadamay na pati ang pamilya niya sa ganyang senaryo na nagawa niya. Kamusta ang pamilya ni Vice Ganda? Pag sa cards, kung itong baraha din ang ating pagbabasihan sa family, maaaring naaapektuhan na din. Sa totoo lang dito, maaaring naaapektuhan sila. Kaya lang, minsan ang nakakatwira nila, ganun talaga kasi pag nasa showbiz ka. Malakas pa rin ang loob. Kamusta ang mga kaibigan niya? Pag dito sa baraha, sa totoo lang, kung ito ang babasahin ko,
maraming kaibigan ang parang na-disappoint sa ginawa niya. Kung makikita mo tong mga to, mga kaibigan yan. Kaya lang, takot yan magsalita pagkaharap. Pag nakatalikod na siya, marami na yung nasasabi. O parang sinasabi nila na mali. Ito mga malalapit na kaibigan na tinuturing din yung pamilya. Pero yun ay may nasabi din. O sabihin na natin pag nakatalikod siya. Bakit kaya hindi nila nasasabi ng harapan kay Vice Ganda? Siguro dahil sa pakisama. Kasi parang na sila pamilya na sila. Pero nahihiya sila magsabi. Maaaring ganun. Nahihiya silang magsalita. Pero dapat nagsasabi rin, ano? Hindi kaya eh. Karamihan kasi dito halos natulungan niya. Kaya nahihiya na magsalita. Kaya nahihiya na magsalita. Kamusta yung boyfriend ni Vice Ganda na si Ayon? Actually, si Ayon, nakikisimpatya din. Siyempre, dun yan sa side niya eh. So, siya yung taga-comfort ngayon. Siyempre, itong tao na to, hindi ito magiging against sa kanya. So, tapat pa rin. Ano ang mangyayari ngayon, Mamu? Dahil syempre ngayon, ang dami-dami ngayon, naglalabasan, di ba? Mga bashing. Kamusta si Vice Ganda sa mga bashing na tinatanggap niya? So mga kaibigan, ito po ay hula lamang po. Lagi po natin sinasabi na ito'y hula lamang po. Ito'y magiging gabay lamang po. Sa mga hindi po naniniwala, wala na po tayong magagawa. Ito'y hula lamang po. Lagi natin sinasabi yan na ito ay hula lamang po. Kamusta na ba yung feelings niya, ganun? Kung anong nasa isip niya ngayon. So kung makikita niyo to, sword and wand, tulad ng sinabi ko kanina, may pagsisisi. Kaya lang nagawa na. So ito yung mga pabigla-bigla na hindi agad na pag-isipan. So tulad din ng sabi ko kanina, nakakapag-isip to na humingi ng tawad. Do stress o nag-aalala siya kasi nga po pwedeng lumamlam ang kanyang career. Yun lang yung kanyang maaaring dinadamdam ngayon. Pero kung stress din siya. Kaya lang pinipilit din niyang labanan. Kamusta mga endorsement niya? Ano ngayon ang kalagayan ng mga endorsement niya? Pagdating sa endorsement, ito nag-iisip. Nag-iisip na. Oo, ayan. May wand, may sword, nag-iisip to. Sabihin na natin na na-turn off. Baka may salitang binitiwan to na hindi din nila ito tolerate. So, maaaring dito mag-umpisa yung hindi ako sure pero pwede kasing magkaroon siya ng problema sa pera o mabawasan ng kanyang endorsement kung sakali. Pero uulitin ko, dito kasi posible kasi siyang manghingi ng tawad. Mapapatawad kaya siya? Kasi sa sobrang daming nasaktan, di ba? Dito sa cards, kasi nangyari na o nasabi na, masasabi ko na may mga tao na pwede siyang patawarin, pero may mga tao kasi na hindi. So, hindi 100%? Hindi, oo. Kumbaga, hati. Mas malamang siguro yung hindi magpapatawad kesa sa nagpatawad. Napakahirap niyan. Kasi syempre, di ba, pag hihingi ka ng tawad, dapat 90% Hindi yung hati, mas marami pa rin. Hindi parang 60-40, hindi pa rin maganda sa pakiramdam yun eh. Kamusta ang ABS-CBN sa hinaharap na kontrobersiya ni Vice Ganda ngayon? Sa ABS-CBN naman, masasabi ko naman, kung baraha ang ating babasahin, pagsasabihan lang to. Pero magpapatuloy pa rin. Tatanggapin pa rin nila. Mabuti. Kamusta ang showtime? Kasi wala si Vice Ganda, diba? Sa showtime, actually apektado to, siguro emotionally. Tulad nga ng sabi ko, may mga tao kasi dito na parang hindi din nila masabi o hindi nila mapangaralan o hindi siguro nila masabihan na mali yung ginawa dahil halos lahat ay may utang na loob. Pero ganun pa man, malungkot. Siyempre kahit papano parang nagwo-worry sila. Siguro dahil baka wala nang manood sa kanila or hindi na sila tangkilikin. So may mga ganun silang pag-iisip. Nakakalungkot, ano? Ang bilis ng pangyayari. Sa isang concert lang, sasabihin ba natin na apektuhan ang karir niya? Kumbaga siya mismo. Siya mismo rin ang nagpabagsak sa sarili niya, actually. So maaaring sa kanya to ay biro lang, kaya lang ay may mga tao kasing nasaktan. Kamustahin natin, Mamu, yung mga bashers niya. Bakit ganun na lang ang patutsada sa kanya? Yung mga nasaktan. Diba? Ang dami niya nasaktan. Sobra na hindi mo halos makain yung mga pinagsasabi. Grabe. Tingnan natin kung anong sasabihin ng baraha. Kung anong hilot ang gagawin niya sa mga bashers niya. Magiging totoo ko, hindi ko alam, pero may isa bang involved dun na lalaking matanda. So, maaaring kaya ganyan ang pagsasalita ng mga bashers sa kanya dahil dito sa tao na to. Sino yung taong yan? Matanda na siya. Ako nga nagtatanong sa'yo, meron ba siyang... Si dating presidente, di ba? Hindi ko kasi alam yung issue. So, kung ang isa sa kanyang siniraan ay si dating presidente na Duterte, maaaring dyan siya nagkamali. Kasi meron pa ngayon, di ba? Senador Marcoleta.
salita. Kung ito, isa to sa kanyang nakapagsalita siya na alam mo yon pangit sa pandinig naman ng mga supporters nito. So talaga makakatikim siya ng masasakit na salita. Maraming nakikisimpatya dito sa ginawa sa kanya. So kung sa iba naman, kung meron din siyang kumbaga naidamay pa, so itong tao na to, maaaring ito yung tao na hindi tumanggap. Di ba nasabi ko siya ay posibleng mag-public apology. Pero hati, maaaring kung kasali dito si Sir Marcoleta, maaaring siya yung hindi niya tanggapin yung sorry. Maaaring siya yung magbigay ng aral kay Vice Ganda. So ibig sabihin, pwedeng magkaso siya kasi bakit siya nadamay, anong rason? Diba? Nananahimik, nagtatrabaho lang yung tao, pero napagsalitaan din siya yung hindi maganda and hindi niya tatanggapin to. Ngayon, kung may involved pang iba, kung meron pa siyang isinali na isa pang mataas na tao, i-ignore nito yon. Kaya lang merong sa likod nitong tao na to ang pwedeng gumalaw. Napakalawak pala niya. Ito naman, makikita nyo naman sa baraha talaga na yung mga taong napagsalitaan niya ay hindi naman din basta-basta. Yun na. Oo, dating presidente, senator, presidente, alam mo yun mga ganun, nakakalungkot lang. So, marami siyang matatanggap, mga salitang, alam mo yun, makakasakit talaga sa kanya. Hanggang kailan ito, Mamo? Nakikita mo ba dyan hanggang kailan niya mararamdaman na galit sa kanya ang mga supporters ng kanyang, alam mo yun? Siguro mararamdaman niya to habang buhay na. Pangit naman siguro yung words na bumagsak, pero alam mo yun, mag-uumpisa nang walang tumangkilik sa kanya. Pati mga endorsement. Maaari, kasi puro wand na yan eh. So, puro problema na yan. So, makikita natin siya na masaya kung sakaling siya ay humarap sa telebisyon, pero pag mag-isa na siya, mag-iisip na siya, mamumblema na siya. Na yung kahit anong gawin niya, nagawa niya. Nagawa niya na. Tsaka hindi mo na maiaalis yan o ano na yan eh, nakatatak na. Ano mangyayari ngayon kay Vice Ganda? Tignan natin. May gagawin ba ang kanyang mother studio para maibalik ang tiwala ngayon ng tao sa kanya? Yung tanong mo na yan ay kanilang pinag-iisipan pa. Kung paano maibabalik ang tiwala. Alam nila na maraming nasaktan na tao. Ang kanilang talent, kumbaga aksidente, or parang hindi nakaplano. Basta nasabi lang. So pinag-iisipan pa nila yan. Ngayon, si Vice, uulitin ko uli, once kasi na ito ay nag-public apology, may mga tao kasi na, alam mo yun, sasabihin mo bait siya, ganyan, di ba? Kumbaga parang nakasakit na siya. And sa isip niya, o kaya sa damdamin niya, bibit-bitin din niya. Ulitin ko uli, pag nakaharap siya sa TV, makikita natin na siya ay masaya, pero pag mag-isa na siya, niisip niya na yan. Nasaan siya ngayon, Mamo? Nakikita mo ba dyan? Dito sa cards, ang masasabi ko lang, kasama niya yung mga mahal niya sa buhay. Kumbaga parang dito niya pinaglulubag ang kalooban niya. Nakakalungkot. Isang concert lang pala na napakasayang gabi na ito pala yung habang buhay niyang hindi makakalimutang concert. Kamusta, Mamo, si Jessica Soho? Yung ano niya kay Jessica Soho? Kasi nagbabalik lahat yung mga dati niyang mga videos. Lumalabas ngayon sa feed natin. Kahit saan, makikita mo yung mga old, mga nasaktan niya. Kamusta? Kay Ma'am Jessica naman, parang hindi na rin niya binigyan ng pansin. Okay naman din si Ma'am. Yun nga lang, syempre, may nasabi niya. So, May sakit pa rin. may dinadamdam pa rin sa kanya. Ano to, Mamo? Devil, ayun nga siya, si Vice. Eto. Nararamdaman once. Ito ay siguro baka sa isang pagbibiro din niya dinaan. Oo, totoo. Nasaktan yung tao. Dahil ang tanong mo kung kamusta, hindi pa rin okay. Mga lumang kwento naglabasan kasi ngayon. Ay, eto pa, isama na rin natin yung MC Lassie. Ano ba ang tunay na naganap doon? Kasi walang pag-amin kung nagkaroon sila ng hidwaan yung MC Lassie kasama si Vice Ganda. Ano sa baraha ang makikita mo dyan, Ma'am? Kung ano ang naging problema nila. Pag dito sa cards, ano to, tampuhan sa isang konversasyon. Kung babasahin ko siya, parang naka-offend din siya, which is nagtampo yung kabilang side. Siguro si MC lang yung nakatampuhan niya dito. Baka si Lassie, yung maliit, yun di ba? Siya ay nakagitna lang. So, salitaan, damdamin yung nasaktan niya. Lumabas kasi yan na nagkaroon ng tampuhan pero hindi nagkaroon ng away. Salitaan, nakasakit sa isa't isa. Pero okay na sila. Tingnan natin. Totoong okay na sila. Sa baraha, kung ito yung titignan natin, nagpatawad. Sino ang nagpatawad, Ma'am? Maaaring ang nagpatawad dito ay sabihin na natin na si MC. Kaya lang nandun pa din yung pain. So, kumbaga, hindi pa ganon. Kumbaga, may lamat pa rin. Si Vice, nasaan siya dyan? Pag dito sa cards na to, masasabi natin na si Vice tong King of Cups. Kumbaga, alam mo yun, siya yung tipo kasi ng tao na baliwala sa kanya, kahit makasagasa siya ng tao. Dead, Ma'am. Oo.
Dito kasi, kung babasahin ko yung kabuuan, meron kasing mga tulay dito. Ano yung tulay? Meaning may mga kaibigan, nag-connect, nagkapaliwanagan, hanggang sa nagbigay ng daan yung isa. So, pero nandun pa din yung sakit. Hindi pa rin nabubura. Kung sakaling sila ay nagsasama ngayon, pinipilit nilang buuin ulit. Kaya lang wala na. May lamat na kasi. So, itong mapapanood natin, parang okay lang, come what may. Parang gano'n na lang siya. Dahil nga may mga tulay, para mabuo uli yung friendship, yan na lang yun. Kung magkatrabaho na lang, nakakalungkot. Na dati-dati sila yung magkakampi. Ngayon, parang hindi mo rin masasabing kakampi. May lamat din. Tsaka kasi kung babasahin natin yung MC, madamdamin siya. Siya yung nasaktan. Yung pamilya ni MC, kamusta? Kasi marami din lumabas, di ba? Kasi yung pamilya, yun yung nasasaktan para kay MC. Actually, ito namang mga to, tahimik naman sila. Tahimik na pamilya. Tahimik. Yun lang. Siyempre, kapamilya nila yung nasaktan eh. So, mararamdaman din nila. Do yung kabila, hindi kasi nagsalita. Hindi naman siya masalita. Kaya lang kasi, siyempre, ito ay pamilya. Nasaktan. Nasaktan sila. Yun pala ang tunay na kaganapan. Natrabaho na lang ang lahat. Ito po ay naayon sa ating baraha ng ating prophetic witch kung ano pong kaganapan at magaganap. Kung ito yung may kung lang naman, ito yung baraha lamang po, di ba? Ito yung magiging gabay lamang po. Baka ito na naman sabihin nyo siyempre dahil sa pinag-uusapan po ngayon makisali po tayo, baka makatulong po tayo at baka makaiwas pa sa mga posible pang mangyari. Di ba, ma'am? Correct. Ayan. So, mga kachika, yan po ang basa ni Mamu sa baraha ni Vice Ganda. Idire-diretso na po natin ang chikahan dahil ghost month na, dahil August, hihingan natin si Mama para makaiwas sa anumang malas. Ngayong ghost month, paano natin mapaglalabanan ang mga malas hatid ng August? Yes, Mamu, simulan natin. Anong mga ang dapat tandaan sa ghost month? Next week, August 23, ito ang pag-uumpisa ng ghost month. Sa paniniwalang in-check, ito yung pagbubukas ng pintuan ng impyerno, tas lumalabas yung mga bad spirit. So, ito yon. Pero ang peak nito, sa September 6 talaga. Kaya lang, medyo mahaba kung i-celebrate. So, mag-e-end to ng September 21. So, pag ganitong mga buwan, marami tayong dapat iwasan. So, kauna-unahan na doon ang pagpapagawa ng bahay. Hindi tayo dapat magpagawa ng bahay pag malapit ng mag-ghost month o ghost month. Sabi nga nila, pag nagpagawa ka ng bahay ng ganitong buwan, possible na maging malas. So, isa pa doon, bawal lipat ng bahay. Bawal lumipat ng bahay pag darating yung buwan na to. Mula August 23 hanggang September 21. So, bawal lumipat, bawal magbukas ng business, bawal din yung, alam mo yun, mag-night out, magsaya-saya, oo, kasi pwede daw yun, sinasabi nila, pwede yun maka-attract ng mga espiritu. So, dapat hindi tayo magsaya, bawal din magsuot ng mga kulay, black, red, and white. Ang dami palang bawal. Kasi ito ay nagsisignify ng color ng kamatayan. So, naa-attract sila dito. So, dapat itong buwan na to, iwasan natin magsuot ng ganung kulay. Actually, maraming bawal talaga. Bawal din ang pumulot ng pera o kung may makikita kang pera sa kalsada, hindi mo siya dapat pulutin. Kasi sabi nga nila, ito ay tricks ng espiritu. Ang dapat naman natin gawin, dapat nating paghandaan kung sakali. Siguro, magsuot tayo ng mga kulay na masasaya. And then, dapat ang ating bahay ay laging maliwanag. So, para hindi natin sila ma-attract. Pero, ang isang madalas kong sinasabi pag ganitong ghost month, magsabit kayo ng bawang sa labas ng bahay ninyo. So, that hindi sila makapasok sa loob, dun pa lang sa labas, kumbaga parang iiwas na sila. And, gusto ko din gamitin tong chance na to, na sabihin na itong darating na ghost month, o wala pang ghost month, pero kabataan kasi ang sentro ngayon ng kamatayan. Sa mga magulang, ang mga kabataan dapat ay ating ingatan. At sa mga kabataan, kung wala naman kayong gagawin sa labas, magstay na lang kayo sa loob ng bahay ninyo. Mamo, bigyan naman natin sila ng mga pampaswerte. Diba? Pag-iwas kanina, diba? Meron bang dapat na mga orasyon na para makaiwas sa mga kaluluwang... Kaluluwa na yun? Actually, meron. Tulad nga ng sinabi ko, pwede kayo magsabit ng bawang sa mga pintuan nyo. So, tawag dito, tatalian nyo lang siya ng kulay green. So, iwas tayo sa black, red, and white So, kulay green o kaya kulay yellow or orange. And then, may mga bracelet din na pwedeng suotin para pang protection. Itong mga bracelet kasi na
na to, bago ikaw, pag nagustuhan nila to, ito ay kanilang papatirin. So, yan yung kukuhanin nila. Diyan muna tatama. So, ito muna yung unang kukunin nila bago ikaw. And then, kung talagang guard, nga sa loob ng bahay, sa sasakyan, sa atin mismo ng mga naglalakad, asin lang. So, maglagay kayo ng, wag naman siguro isang dakot, pero alam mo yun, isang kutsarang asin sa isang ziplock, tapos lagay mo lang lagi sa iyong bulsa. So, ayan yung mga tips. Ayan, narinig nyo po mga tips kasi di ba, August month na po ngayon, kaya dapat kung gusto nyo pong gawin ay naku. At kung gusto nyo pong malaman pa mga bagay-bagay, nandito po ang contact sa baba ni Mamu. Sumasagot po si Mamu sa mga pagbabasa ng card reading, tarot reading. Pwede po kayo, sumasagot po siya. By online, gumagawa rin po si Mamu sa mga kababayan natin sa abroad. Diba? Naku Mamu, nakatapos na naman tayo ng chikahan. Maraming salamat sir. Lagi akong welcome sa'yo. Naman. Thank you. Love you, Mamu. I love you. Maraming salamat. So with that mga kachika, sa aking vlog, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon. Dedma ang nega, dedma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon.